Alamin mismo natin mula sa chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Rodante Marcoleta. Senator Marcoleta, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning sa inyong dalawang gwapo. Ay, thank you po. Thank you po. Kumusta kayo, Senator? Hindi man lang tumanggi. Hindi na kami tatanggi. Hindi ako mga 30 minutes ago, kaya lang, nasuspindi lahat yata ang ating mga opisina, kasama na rin ang pampublikong mga opisina. Kaya baka hindi na matuloy yung ating hearing ngayong araw. Naku, excited pa naman kami dun sa hearing. Paano po 'yun, Senator Dante? Hindi ba pwedeng total naman yung mga bisita nyo, magagara naman yung mga sasakyan niya, mga kontraktor, hindi naman nababaha? Malalaki. Baka hindi rin sila makalusot dahil siyempre baka ma-traffic din sila dahil nga pagkabaha, may buhol-buhol na rin. Sabi siguro nung Tsaka yung mga staff sa bagay. sa Senado. Yun ang importante. Oo nga, Staff ng Senado. So kailan na lang? Kailan ito i-reschedule, Senator? Within this week din siguro. Dahil sa ang lang naman, total nakalabas na lahat ng mga pasabi, mga sapina. Tatawagan na lang siguro yung karamihan sa kanila para malaman nila kung anong araw. Nagkataon lang na nagkakasabay na sa mga briefing sa sa budget. Oo. Tapos meron nga rin ng hearing ang House na ganyan din. Kaya sabi nga namin baka yung mga resource person ninyo, yung mga pinapatawag ninyo, ganun ang gagawin. Tawid-tawiran lang from House to Senate, Senate to House. Actually, ganun nga ang nangyari. Pero nung magkausap kami ni Kong Sandro, nung may paliwanag ko na mabigat na i-adjust yung sa amin dahil nga sa mga sabina, pumayag naman siya, sige, kanya kami na ang mag-reset. Nagkasabay din yung briefing ng DPWH at saka itong ngayon. Itong hearing namin. Ngayon, yung DBCC, ganun din. Pero ganun pa man, dahil sa talagang nakalabas na lahat ng mga notices, itutuloy sana namin ang di na lang pumayag yung ating panahon. Yung panahon nga. Ang problema pala nito, kung hindi matutuloy ngayon, may hearing na bukas ang Infracom, di ba? Ang House Infracom. Mukhang yung mga guests po ninyo o yung mga resource persons ninyo ay sila ding haharap doon sa House of Representatives. Wala bang magiging problema doon, Senator? Magkakaroon ng problema sa iba siguro mga resource persons. Pero sana yung karamihan, hindi naman sana magkaroon ng conflict. Yun na lang ang pag-asa natin. Sino po ba ang mga pinakaunan yung pinatawag? Yung must dapat umattend sa first hearing pa lang? Yung ating mga ahensya, nandyan pa rin ang DPWH, ang DBM, ang COA, pina-attend na rin namin, yung PICAB, pati yung Insurance Commission, at saka yung 15 nasasangkot na contractors. Talagang sabi namin kinakailangan dumalo kayo, sabi namin, sapagkat malaki ang may papaliwanag ninyo dito sa napakalaking kontrobersya na kinakaharap natin. Sabpina na ho yun yung sa mga contractors dahil hindi nakaten nung nakaraan. Oo, nung nakaraan kasi halos 7 lang ang nakapagbigay ng sagot at mga representatives. Yung 8, maraming dahilan. Pangkaraniwan na yung kanilang pangkalusugan at yung iba naman ay nasa abroad daw. Nabanggit ho ninyo ang DPWH. Ngayon hong nag-resign na si Secretary Manny Bunoan, kailangan pa rin pa ho ba siyang paharapin? Yan nga yung binabalanse natin kasi kung nag-resign naman siya, baka naman lumabas na bubugbugin pa natin, nag-resign na nga yung tao. Pero kung meron namang may tatalaga kagad na
maaring gawing tagapagsalita nila, ay papayag na rin kami na doon na namin kunin ang mga tanong na dapat itanong para sa pakanan nating lahat. So hindi muna si Secretary Vince Dizon kasi bagong salta lang siya dyan no? Yun nga, pero sana makapagtalaga kagad naman ang DPWH kahit na sinong mga USEC lang doon. Halimbawa, ang katapat ni Sec Manny ay 5 mga USEC. Medyo okay na rin naman siguro at sa tingin ko makasasagot na yung 5 na magre-represent kahit pa paano. Kumusta naman kayong mga kasama ninyo, Senador? May news item kaming nabasa kanina. Nagkakatampuhan ba kayo? Hindi pa ba kayo nagkakausap? May statement kahapon. Lalo na from the opposition. Si Senator Ping Lacson. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung daw inaaway siya, willing din naman din daw siya makapag-away. Nag-aaway ba kayo? Sino daw nangaaway? Wala namang awayan. Nagkausap na ho kayo, Senator Dante, doon sa mga issue yata tungkol sa pag-schedule yata ito Hindi pa. May mga, alam mo naman, may mga issue lang na lumalabas kasi may mga nagtatanong kasi bakit nagsimula na kayong tuminig, bakit meron pang nag-privilege fees, mga ganon. Yung iba, yun naman ang kanilang pinupusyo ng mga tanong. Pagkatapos, merong isang broadcaster nga na very general ang banat niya. Lahat naman yung mga nag-uusisa dyan. Puro epal naman. Puro pasiklab yan. Puro pasikat yung mga yan. Hindi naman pwedeng hindi sagutin yung gano'n. Hindi naman po gano'n. Kasi mandato naman ito. Wala tayong magagawa. Ganyan. Diyan lang nagsimula yan. Kasi ang pinakamaganda sana, magtulong-tulong na lang kami na lahat naman pwedeng dumalo sa Blue Ribbon Committee. Nung una kasi, ang napansin siguro nila dahil limitado lang yung panahon, kasi dahil medyo may pagkabagito tayo, natatakot naman ako na lumampas yung aming hearing kasi at 2:30 mahigpit yung yung bilin sa akin na dahil i-reassemble yung plenary para hindi magkaroon ng problema yung aming session. Kaya pinamadali ko. Siguro halata naman na nagmamadali talaga kami noon. Pero kung halimbawa talagang ma-restructure namin mabuti, kahit na siguro 6 minutes pwede namin silang bigyan, depende sa sa direction ng mga pagtatanong. Makakapag-adjust na siguro ako Okay, may mga nakakausap po kami na gusto nang magsalita, gusto nang magturo. Basta't parang kumbaga parang maging state to witness. Sa inyo ho ba, Senator Marcoleta, meron ng mga feelers na ganon? Meron din. Ang totoo niyan, may isang sumulat sa akin. Kaya lang, hindi ko masyadong masundan dahil yung isang salita niya, hindi ko po alam kung gusto ko po sanang magpatulong sa inyo dahil nangangamba na po ako sa buhay ko at sa buhay ng aking mga anak. Hindi ko naman alam kung paano ko siya matutulungan. Wala naman siyang sinadjust. Oo. Ayoko naman silang kausapin ng openly, baka mamaya mapagdudahan pa yung mapagdudahan pa ako na maingat tayo dyan bro pagka ganyan nga ho. Paano po ito? Contractor? Yun, Contractor. Pero ang Blue Ribbon Committee po ba, Senator Marcoleta, ay pwedeng mag-offer ng protection, parang witness protection sa mga kakanta. Halimbawa, contractor nga na o taga-DPWH. Taga-DPWH. Actually, pwede naming i-float yun kasi ang open secret naman kasi na yung contractor sa kanyang sarili, hindi naman niya magagawa ito Halimbawa, yung mga ghost projects, ang daming sangkot dito
yung DPWH lang, magsisimula ka sa DE, siya yung gagawa ng program of work, siya gagawa ng plano, siya yung magbibid, siya yung magpapa-award, meron siyang inspectorate, meron siyang materials engineer, lahat. Pagkatapos mauuwi ba ito sa wala naman palang naipundar na project, hindi niya magagawa yun eh. Sa tingin ko, napakasangkapan siya, wittingly or unwittingly, karamihan dyan, gusto niya rin. Yung iba naman siguro napilitan, yung iba naman nakisama. Katapos-tapusan talaga, sumabit ka lang dyan. Kaya tama yung direction mo. Parang kung titingnan ko sa pangyayari, parang siya yung least guilty dyan eh. Kaya pwedeng makipag-deal, halimbawa, ang committee sa kanila. O sige, ganito na lang. Siguro, we withhold namin ang criminal prosecution. Siguro civil na lang ang magiging pananagutan nyo. I-indemnify nyo yung government. Ibalik niyo yung pera. Talagang maliwanag naman na walang project eh. Ngayon, patulong kayo sa mga funding companies na nag-post ng mga surety bonds at mga performance bonds para hindi naman kayo mahirapan. So, ngayon, ang isa pang kondisyon na pinakamahalaga dyan, ituro na ninyo. Yun pinimportante. Turo na. Doon ako pupunta. Ituro na ninyo. Kasi alam ninyo, lalong-lalo na po kayong initial na 15. Pero yung pong iba, wag po kayong magpapaka-komportable dahil hindi lang naman 15 ito eh. Totoo kasi yan. Masusuyod din po kayo eh. Nadagdag bawas nga daw yung listahan na Senator may na-edit daw, Senator. Na-edit out. Ay, kahit na-edit nila, matutukoy natin eh. May pamamaraan tayo. Ngayon, sasabihin ko sa kanila, mga kaibigan, ito tapatan tayo. Parang parang Katunying at Jerry Baha din yan. Tapatan. Alam naman po ninyo, ang kasasangkutan nyo, puro plunder po ito eh. Puro plunder ito. Pagka sa gilitan na ba ng leeg, gusto nyo kayo na lang, magturo kayo. Pero lalo pa ito, Kadante, pera ng bayan, so mahirap, parang doon sa pork barrel, madalas naming talakayin din dito na pera ng bayan, pero ang napapatunayan ay hindi yung taga-gobyernong may kinalaman doon sa pera ng bayan na nawala na yun. So, mahirap maging least guilty yung taga-gobyerno na may kinalaman doon sa district engineer, pwede bang maging taga-DPWH? Maging least guilty yung naka-Ferrari pagka pumapasok tapos laman ng casino, pwede ba na maging least guilty yung kamote na yun? Basta kailangan magkaroon kami ng compromise na basta makapagturo kayo dahil importante yung ituturo ninyo eh. Ang ituturo ninyo, taong gobyerno, ang taong gobyerno dito, dalawang classification ito eh. Yung nasa implementation ng mga project. Yung implementor at saka yung may kagagawan kung bakit na ilatag naman yung pondo, hindi ba? Yung funder. Yung funder, yung proponent. Diretso rin na natin yung congressman. Congressman lang ho ba? Wala ba senador? Sabihin na lang nating congress member. Ayun, senador. Congress member. Senador o congressman. So kayo hindi kayo kontento na contractor at DPWH lang, para sa inyo kailangan ma-identify din ang proponent. Senator? Hindi po pwedeng yung dalawa lang eh. Kasi makikita sa mga dokumento kung sino yung mga nagpilit na magkagano ng project eh. Una, para yung pondo madala doon. Importante kung sino yung... Kasi may pamamaraan eh. Yung mga datos mag-yield kung sino yung... Pagkukumparahan lang natin, ayokong banggitin yung detalye para hindi sila makapaghanda eh. So, alam mo naman ang style namin ni Katunying at saka... si Ka Jerry, medyo susungkit-sungkitin muna natin. Basta Teka muna, putulin natin. May tumawag sa akin, may pasok kami pala. Habol ako. So tuloy na ngayon? Tuloy na hearing ngayon? In-advisean ako na tutuloy namin eh. Yun pala.
Ayun. Sige. Sige. Mag-ready na kayo. Tsaka na tayo magkwentuhan. Thank you. Okay, so Thank you. tuloy ang hearing. Thank you po, Senator Dante Marcoleta, Salamat Chairman ng Blue Ribbon. May natanggap pong tawag. May natanggap po na tawag. text. Si Senator Rodante Marcoleta, kanina ay canceled na. Ngayon, tuloy Tuloy ang ang Senate hearing. alas 10 yun. Senate Blue Ribbon Committee. Alas 10 ng umaga yan.